1953 nang una siyang mapanood sa pinilakang tabing. Mula raw noon, nabihag na niya ang puso ng maraming Pilipino. Ang aktres na si Edna Luna ang kauna-unahang gumanap bilang Jezebel. Ayon sa kwento, umibig si Jezebel sa tagalupang si Fredo na ginampanan naman ng aktor na si Jaime de la Rosa. Ngunit tulad ng maraming bida, dumanas muna si Jezebel sa mga pagdurusa. In true Filipino melodrama nga, bale, makikita mo dyan nga later on yung mga values like, paano ba ang maging tao? Diba? Paano ba ang magpakatao? Tulad ni Nadarna at Captain Barbell, sa comics din isinilang si Jezebel. Iisa rin ang lumikha sa kanila, si Mars Ravelo. Sa orihinal na kwento, ipinanganak na may buntot si Jezebel dahil ipinaglihi umano ito sa isang kalendaryo na may larawan ng sirena. Nang matuklasan siya ng mga tao, minalas ang kanilang lugar at itinuring siyang salot. Pero hindi siya tinanggap ng mga tao dun sa baring nila kasi nung umpisa nang pinanganak siya na wala na isda, hirap na yung buhay dun sa tabing dagat. Parang nawala yung mga isda dun sa ano eh. At binabato siya ng mga tao. Dahil dito, pinakawalan siya sa dagat upang makasama ang mga katulad niyang sirena. Nang umibig siya kay Fredo, ubigting ang kanyang pagnanais na maging tao. At sa kapangyarihan ng mahiwagang kabibi, nagkaroon ng paa si Jezebel. Ang comics na ito, isa sa mga paboritong basahin ni Mike, isang certified Jezebel fan. Kaya naman pati mga Jezebel memorabilia, kinokolekta niya. Mula VHS at VCD ng pelikula, hanggang sa mga larawan ng mga artistang nagsiganap dito, meron si Mike. Nakita ko sa kanya parang yung damsel in distress, the usual yung mga bidang, mga heroine sa mga novels natin na parang naaapi muna sa umpisa tapos happy ending naman. At dahil sa matagal na rin ng huling isa pelikula ang Jezebel, nais niya raw ibahagi ang kwentong ito sa bagong henerasyon. In our country, wala tayong matinong archives na pagpapresent ng mga films natin. So kung nakakuha ka ng mga vintage films, ibang klaseng ibang klaseng fulfillment. Dahil sa mainit na pagtanggap ng mga manonood, marami pang sumunod na bersyon ng Jezebel. 1973 nang pagbidahan naman ng star for all seasons na si Vilma Santos ang si Jezebel at ang mahiwagang kabibe. Hindi rin malilimutan ang naging pagganap ni Alma Moreno sa Sisid Jezebel Sisid noong 1978. Kwento ni Alma, isang malaking karangalan daw para sa mga artista ang mapili bilang Jezebel. Paano nakatulong sa career mo yung pagiging Jezebel? Para may lera ko nun kay V. Si V nun nag-Jezebel. Kumbaga mga nauna sa akin. Oo, para maano ka. Saka challenge na rin yung para umarte ka na nakabuntot ka, di ba? Ang hirap nun. So masarap ba maging sirena? O mahirap? Masarap na mahirap. Bakit? Buntis ako nun. Buntis sa sirena? Hindi ko alam na buntis ako kay Mark nun. So ang hirap. Ang hirap nun. Kumbaga talagang nahihilo ko na... Ayon pa kay Alma, isa ang Jezebel sa mga daring films na ginawa niya. Sobra ka ba nun? Wala. As in, ano lang talaga. As in, takip lang yun sa gitna, tapos may hair. Yun lang ang tumatakip sa akin. Hindi ka naka-body stocking, gano'n? Hindi ka pwede mag-body stock. Ang hirap. Lalo kang maiinitan kasi Kasi ang problema doon, pag nakaganon ka, bubuhatin ka nila. Pag kailangan mo, bubuhatin ka, lalagay ka na naman sa tubig, gano'n. So, pakiramdam mo sirena ka talaga? Oo, sirena. Feel ko yung sirena, nagaganon-ganon ka. Sa tingin mo, bakit patok yung Jezebel sa mga Pilipino? Ay, hindi mawawala na yun si Jezebel. Laging nandyan yan. Dahil? Dahil Jezebel siya, isapat siya. Pinoy na Pinoy. Pinoy ang pagkagawa talaga. Ibang klase.